Topic, muna tag-discuss about Kwaresma. Kaya ingon pa ni Father Jans, kung mag-share gani mo og mga topics sa mga rally o sa mga lectures o sa radio program, kinahanglan ihaom sa kanabang present nga gibuhat sa simbahan. O karong panahon na, gikan atong Miyerkules sa Wadlis na sugod ang Kwaresma. Kwaresma, 40 kaadlaw nga pagpuasa ni Kristo sa iyang gibuhaton sa pagpuasa aron pag-andam sa iyang kaugalingon diha sa tentasyon nga pagkabuhaton kaniya ni Satanas. Ang atong Ginoo gitinta usab ni Satanas human sa pagpuasa, human sa 40 kaadlaw, mao nang Kwaresma. 40 days nga pagpuasa, no? Pagpuasa, ang atong Ginoo wala gyud kaon. Nya kining pagpuasa matud pa ni Ginoong Hesus, mao kini ang makapalig-on sa atong spirituality, sa atong kalag. Din kaya na to awayon ang yawa, kaya usab na to isalikway ang mga sala, o kaya usab na to isalikway ang tanang matang sa klase sa kadawatan. Pero kinahanglan nga dunay pagidulsol o pagbason o dunay pagkumpisal sa otoridad sa Dios na mao ang iyang mga kaparian. Nga iyang gitagaan o dakong gahom o katungod pagpasaylo sa mga sala. So kana nga gahom sa pagpasaylo sa sala, usa ka espesyal nga gasa gikan sa Dios nga nagpagkatao, gikan sa magtutupod sa simbahan Katoliko, mao ang atong Ginoong Kristo nga iyang gihatag ang iyang gahom isip Dios sa pagpasaylo sa mga sala. Mabasa na ito na sa San Juan, Kapitulo 20, 21-23. O sa dihang namanhaw na si Kristo, giadto niya ang iyang mga tinunan, o gipandungan niya sila sa iyang mga kamot, o gihoypan sa iyang gininhawa, o niingon kanila, nawata ninyo ang Espiritu Santo. So si Kristo namubo sa iyang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes sa iyang simbahan. Kanang simbahan mao nang iyang katawhan, na grupo sa katawhan nga iyang pinili, nagaturo o nagasunod sa kinabuhi ni Kristo. Gikan na sa pulong Griego nga Eklesya. They called out ones by God, believers and followers of our Lord Jesus Christ. Muna ang simbahan, kanang Mateo 16:18, na ningon si Kristo, thou art Peter, a rock, and on this rock foundation, I will build the church. Si Kristo mismo nagunay pagtutok sa iyang simbahan. Wala niya gisugo og lain. Busa kanang nagtukod, dili na iya ni Kristo. Kanang mga sikta nga nisulpot ining tuig 2000, nga tinukod og tao, dili na iya sa Dios. Gipasilaan ang daan ni Kristo nga lain mo nga, mini nga magtugudlo, mini nga mga propeta, mini nga mga Kristo o mini nga mga founders. San Mateo 24:1 ngadto sa 10. Una mga igsoon, ang exclusive nga gahom sa Dios sa pagpasaylog sila, iya kinigihatag ngadto sa iyang mga pare nga mao ang 12 ka apostoles ug usa ka lilang obispo, mao si San Pedro nga mayunang Santo Papa sa Iglesia Katolika. Muna yung itagagahom, San Juan 20:21-23. Dios Jesus, dawata ang Espiritu Santo, bisan kinsang sala ang inyong pasayloon, kini pinasaylo. Apan ang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Jesus gave the full power to forgive sins to the apostles. Ang una mga pari sa simbahan Katoliko, kitagaan ni Kristo o katungod o gahom sa pagpasaylog mga sala. Ningon si Jesus, bisan unsa nga sala inyong pasayloon, kini pinasaylo. Apan ang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini pinasaylo. That is a privilege of being a Catholic,
that our sins will be forgiven by the authority of Christ given to the church, given to the apostles, given to the high priest. The Pontifex Maximus, ang Santo Papa sa Iglesia Katolika, na mga si San Pedro, na mga iyang ginagaagyawi, na mga kaabli ang makasira sa langit. Ano, maison ang usa ka lindot niya benepisyo o usa ka pribilehiyo sa usa ka Katoliko na natong mga sana mapasaylo o manato kini gikutusdan sa pare. Dahil ang Diyos sa langit nga nagpakatao, si Kristo, nihatag og gahom sa pagpasaylo. Yan ang gahom sa pagpasaylo, nihatag niya ngadto sa iyang mga kaparian. Why pastor ginagaan na kay panahon ni Kristo pa may pastor. Wala yung ministro ni Manalo ang panahon na kaya huwag man natungkol ang iglesia ni Manalo. Wala pa ang mga ansyano sa saksi ni Jehovah. Kaya ikinsinitituran na sila ng abot. Ang gitagaan o gahon ni Kristo sa pagpasaylo sila ang iyang mga bari. Nga mga Doseng Apostoles, nga mga unang mga bari sa simbahan Katoliko. Asa na babasa sa Biblia nga mga Apostoles, mga bari, 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 5-9. Ningon si San Pedro, kay kita ang balaan nga nasod, ang piniling katawhan, ang balaang syudad, ang gingharian sa mga bari. Kita ang gingharian sa mga bari. Usa ang 12 Apostoles, mga isulti sa ilang pangulo nga mao si San Pedro. Ingon San Pedro, kita ang gingharian sa mga bari. O diha sa atong bunyag, nadawat nato ang tulo kahiyas si Kristo, ang pagka-propeta, pagka-hari o pagka-pari. All Catholics who undergo baptism has received the authority and the power of a priesthood. We are all ordinary priests of Jesus Christ. Kita, ang mga binigyagan, o gini mga pari na ordained, mga na sila dakong katungod o katungdanan sa pagkabari. Tungod kang ilang pagkabari, di lamang kay sila binigyagan, kundi itawag sila aron mahimong pari sa Diyos. Priesthood is a vocation. Vokasyon ng pagkabari, dili na kurso. Kaya kung kurso na, pwede rin ko mag-enroll. Pagka-graduate na ko, pare na ko. Dili pwede. Yan naman. Dili man na kurso ang pare. Vocation man. Mana kung mapari ka, kinahanglan, usulod ka seminaryo. Arang mag-eskwela ka theology, philosophy, metaphysics, Bible, o history. Mana yung mga estadyanan sa pare, no? Mana ang kabalo na sila tanan. So kita diay mga laiko, mga Katoliko, nahimo ang ordinary priest of Jesus Christ because of our baptism. Natong nadawat niya to, katong dagmay pata, kay gagmay man tayo bunyagan. Ang uban na to, dagko na. Kadawat gyapon sila sa ordain sa pagkapari. Unya, ang gingarihan sa Dios, dili gingarihan sa mga pastor, ministro, kansyano. Sumala sa gipadayag, 5 Gs, atong mabasa, ihimo mo sila ang gingarihan sa mga pari aron mag-alagad sa atong Diyos o maghari sila sa kalibutan. Kung siya ihimo ang gingarihan ni Kristo dito sa kalibutan, gingarihan sa mga pari. Mag-unsa ang mga pari, mag-alagad o maghari sa tibuok kalibutan. Mana mga pari sa Diyos. Ano man tungkol kay si Kristo sa Hebro Kapitulo 3, versikulo 1, o sa Hebro 8:1, atong mabasa, naningon si San Pablo, doon na kita'y Pangulong Pari, na mao si Kristo, na mao'y naghalat siyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. We have the high priest, Jesus Christ, ang labang pari sa mga Kristiyanos. Pero nagpapatay niya, pari sa mga sabalista. The high priest Caiaphas, na konektado sa Roman Emperors and the Roman Empire. So, si Kristo nga Pangulong Pari sa simbahang Katoliko, ipatay o ipapatay sa pari sa mga salvahista. Kanang mga tao nga paulig sa bado, mga Hudyo, mga sabalista na, salvahista, manay nagpatay ni Kristo.
Huwag na yung mga Judaism diya sa atong palibot. Apil lang ilang katigulangan pagpatay sa Ginoo. Mao na nga, dili angay ipasigarbo ng reliyon nga Judaism kay mao na yung nagpatay ni Kristo. Ang mga Hudiyo nga nagsaulog, nagsimba sa adlaw Sabado, mao yung nagpatay ni Kristo. Mao na mga Sabadista. Kanya gisunod po sa duha ka founders nga propetang mini nga mao si William Miller o Ellen G. White, ang founder sa Seventh-day Adventist Church. Gisunod nila ang paulay sa mga Hudiyo nga mao ay nagpatay ni Kristo. Kusa kauban to nilang nagpatay. Kaya pareha mo sila dito paulay. Ano mga Sabadista, mao na nagpatay sa Ginoo. O niya, kung naiban sila sa pare sa mga Hudiyo nga mao si Caiaphas. Nga mao inisumbong sa Roman authorities, Roman emperors aron patyon ng atong Ginoo. Sa duha ka sala, unang sala ni Kristo, gilapas niya ang adlaw Sabado. Ikaduhang sala ni Kristo, kay niingon siya nga siya Diyos, nagpaka-Diyos siya. Alang sa mga Hudiyo, kung doon ay magpaka-Diyos, blasphemy na. Si Kristo kay nagpaka-Diyos, blasphemy alang kanila, mainunggan nga ila siyang ipapatay. Manang nagpapatay ni Kristo, kining Judaismo, nga ang ipapahulay adlaw Sabado. So kini mga Judaism Kristong palibot nga bago lang nailan sa reliyon nga Judaism, luoy kayo gikan tani sila sa Katoliko nga tinugod ni Kristo, ni balik Ginoo ni atong mga grupos tao na may nagpatay ni Kristo nga mao ang unang mga salvista nga gisunod usab sa mga Seventh-day Adventist Church. Mao na ang historical view nining atong pamahayan. Ngayon, diata sa Kwaresma, o gangatong Ginoo gayon mo ayon ang nihatag ganatong panagingnan. Tungod kay mabasa na sa kasulatan nga si Kristo mao ang naghatag ganatong panagingnan. Siya mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Si Kristo mao ay atong sundon, si Kristo mao ay atong ikinabuhi, ang iyang kinabuhi. Tungod kay matod pa sa balang kasulatan, buhat 4:12, walay ngalan nga magkapasulod kanato sa gingharian sa langit, gawas sa pinakataas o pinakabalaan na pangalan ni Kristo, Jesus Christ, the name above every name. Iskwat mong gibuloy, gimong sikta. Andiraw diya nga si Kristo, mauragay makapasulod na to sa langit. Kung dili mo sugod si Kristo, dahil kita kasulod sa langit. Kaya nga mahal, makagad raman sa iyang anak. Labi na sa Espiritu Santo. No? Kaya ang Santisima Trinidad, maunin tagiyas langit. Ano mga ison, kini pagbuwasa nato sa Kwaresma, mao kini ang pag-ambit nato sa gipakita ni Kristo nga panigingnan nga usa ka Kristohanon kinahanglan magpuasa. Ilabi na kita nga mga nagalihok sa simbahan. Ilabi na kini nga atong mga prayer warriors o kini nga atong mga kaigsunan nga nisukol ni Satanas pinagi sa mga healing ministry nato. Mabasa sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 9, versikulo 28. Ningon ang atong Ginoo, dili kamo makahingili nining matanga sa mga daotang espiritu. Gawas kung mag-ampo kamo o magpuasa. Mao na nga itong mga healing minister na to, mga ministries na to sa healing, before na sila magto o magpandong o masakiton o magpandong gawaan, kinanglan na sila magpuasa o mag-ampo. Mo may tungkol sino? Nga dili mahinginlan ang mga daotang espiritu, ang espiritu sa demonyo sa yawa, o dili kita mag-ampo o dili kita magpuasa. Asa na mabasa sa Biblia? San Marcos Kapitulo 9, versikulo 28. Kanya si Kristo ningon, muabot rang adlaw na kuhaon kanila ang mananunod. So si Kristo, isa ka na sa langit. Unya, magpuasa na sila. So, dito nagsugod ang puasa sa panahon sa Apostoles. San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 15. Unya, sa nakapuasa na sila, ang mga tinunan, ang unang simbahan, ang unang mga pari, simbahang Katoliko, ilang gipandong ang ilang mga kamot sa ilang mga sumusunod o gipadala sila alang sa misyon sa pagwali sa mayong balita
o sa paghilom sa mga masakiton. Ang atong Ginoo mao ay unang instrumento o mao ay unang panigingnan sa pagbuwasa. Kaya lagi si Kristo man ang atong dalan nga tus langit. San Mateo Kapitulo 4 versikulo 2. Si Ginoong Hesus nagpuwasa sulod sa kapatan kaadlaw o kapatan kagabi. 40 days and 40 nights. Wala makaon ang atong Ginoong Jesucristo. Mao na ang pagpuwasa, no? Mao na ang tinuod nga pagpuwasa na si Kristo ra gyud ang unang nakatuman. Sunod ang iyang mga tinunan o kita usab nga mga nasa simbahan, giagda usab kita niining buluhaton sa karisma na mao ang pagampo o pagpuwasa, no? Ang puwasa nga atong napili pagkuha sa higot sa kadautan, pagtangtang sa yugo sa pagpakigilawas o paglingkawas sa mga dinaog-daog. Isaias Kapitulo 8 versikulo 6. Daghang matang sa pagpuwasa. Ang lain nga pagpuwasa mao pagwagtang sa kadautan o pagtangtang sa mga yugo o pagpangilingkawas sa mga dinaog-daog. Kanya ang pagpuwasa, ang dili pagkaon, aron imong kalanon ihatag sa imong mga silingan, mga parente, mga kabus. Mana ang tinuod nga fasting, no? To share your blessings to the poor, to the needy, o katong mga tao nga walay gipangkaon para mahingpit ang gitawag nato o pagpuwasa. So ang puwasa, nagsugod itong Merkulis sa Wadlis o sa tanang Birnis, kutong sa Birnis Santo, no? Ibidan kita pagkaon, niya na mga adlaw sa pagkaon o mga karni. Kung mahimo ang atong kaonon, mga otanon, no? Mga prutas, aron makaapin kita sa puwasa. O kung mahimo, kung makaya dyan na ito, dili ta mo kaon sa magang Kristo, dili dyan ta mo kaon. So, yun panahon sa Kwaresma, we need to have fasting and abstinence. Fasting, paglikay sa mga pagkaon, na abstinence, kinanglan maglikay sa sala. Muna ay pinaka-importante po kayo, no? Diha sa sala, pag-inulson, nangunpisal sa pari, kay diha mapasaylo ang atong mga sala. Ang atong mga isang dili Katoliko, luoy kayo. Wala sila forgiveness of sins. Ganoon. Kaya di man sila mutong pare. Gitudluan man sila sa ilang mga pastor, ministro, o sa mga ansyano sa pagdumog sa pare. Noon ang ilang mga sala, wala mapasaylo. Kaya wakan ipangayo pasaylo sa otoridad sa simbahan. Mayroon sila nga, direkta ta sa Diyos. Okay man ang pagdirekta, pero ang pangutana, dawaton ba kung dili sinugo ni Kristo o dili tungod sa autoridad ni Kristo? San Mateo Kapitulo 28 versikulo 18 atong mabasa. Ningon sa Ginoong Hesus, ang tanang gahom samahan sa langit gihatag na kanako diri sa yuta. Unsa kuno? Ang tanang gahom samahan gihatag na ngadto kang Kristo. O gusto sa mga gahom nga gihatag samahan ngadto kang Kristo, mao ang mapasaylog sila. Kaya si Kristo sa iyang ministry, nagang panahon nga siya ningon, bangon, o napasaylo na ang imong mga sala. Si Kristo nagpasaylog sila, tawag kay Diyos siya. He is one of the person of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. O na nga atong Ginoo doon ay gahom sa pagpasaylo. Kaya kanang gahuma, dihatag kaniya samahan. O kanang gahom sa pagpasaylo ni Kristo, sa pagpasaylo ng mga sala. Ihatag nga sa mga pari sa Simbahang Katoliko. Walay pastor, walay ministro, walay ansyano, walay founder o sikta nga sulpot. Kitagaagahom sa papasaylo. O sa ilang mga sala, kanunay rana, permanente rana, kay way kapasayloan, kay wala matuo sa otoridad sa iglesia. Inunoa, kinumtang pagdumot sa mga pari nga mao'y mahatag kanila absolusyon na mga pasaylo sa ilang mga sala. Mainunggan nga sa adlaw sa paghukom, luoy kayo mga tao nga wala mga kumisal o wala tagay absolusyon sa mga pare. Kang ilang mga sala
nagapabilin ng nagapadayon. Pag mo inungdan, nagilimod sila sa Ginoo. Asa mo na babasa sa Biblia? San Mateo City 21:23. Dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasunod sa gingarihan sa langit. Kung dili kato lamang magtuman sa kabuoton sa akong amahan nga atoa sa langit. Yato kadlawa dagano niya ang maingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyo man kami sa mensahe sa Dios? Nagingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo mga magkasasala. On the last days, daghan day mingon, Lord, nagwali mi sa imong balita. Nagingilin mig mga daot ang Espiritu. Nanambal mi. Apan unsay tubag ni Jesus? Wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo mga magkasasala. Nanawa man sila maili. Tungod kay dili sila sakop sa simbahan o sa lawas si Kristo nga mao niyang lawas nga mao ang Santa Iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Mao ni unang rason wala sila hili. Ikadawa, ingnan sila, pahawa kamo mga magkasasala. Tungod kay ilang mga sala wala pa pasaylo. Tungod kay gidumtan nila mga pari nga mga gitagaag otoridad ug kahong sa pagpasaylo mga sala. Pinaagi sa pagtanudlo sa mga pastor nga dili sa Dios. Mga pastor sa mga sulpot ng mga born again Christians, pastor sa mga protestante, pastor sa mga denominations, ministro ni Manalo, ansyano sa mga section ni Jehovah. Wala gayon kita gagahaw kung otoridad pagpasaylo. Busa ang ilang mga sakop hangtod karon ang mga sala walay kapasayloan. Tungod kay wala makadawat sa sakramento nagitukod ni Kristo nga mao pagpasaylog mga sala nagibilin nga gahom ngadto sa iyang simbahan o ngadto sa iyang mga kaparian. Ana nga niya naman ta sa Semana Santa natay mga schedule sa atong parokya, no? Iawag ta nga mo sa Confession Night na to. Doon ay gabi nga tagal ang parokya magtigom ang mga pare sa diocese sa Tagum. Kanya magpakumpisan o sa Santo Niño Pares naabot tayo kumpisan kada Merkules o kadlong Biyernes sa oras sa alas 4:30 ngadto sa alas 5:30 tapos niya na Santos nga Misa. Ako na itong kaibalo, no? Na naantay and celebration to the Lenten season ang pagsaulog na to sa the second Paschal Mystery of Christ na mao ang iyang kamatayon, ang iyang pagsagubisyo, ang iyang paghalag sa kinabuhi, tungod-ugalan sa atong kaluwasan. We are now in the Lenten season. Atong ginunduman nga ang atong Diyos na si Kristo, nagpagkatao, atong December 25, we celebrate Christmas. Ang nining umaabot nga Biyernes Santo, mao ni ang gitawag nato nga ang Diyos nga natao namatay o sa adlong Domingo, uman sa Biyernes Santo, mao na ang the third Paschal mystery, the resurrection of Christ. Ang kadaugan nato mga Kristiyanos nga naay pagkabanhaw, mahinungdan, na kita doon ay nakong paglaon sa kaluwasan tungod kay nagsaad si Kristo kanato nga mabanhaw kita pinaagi sa pagkaon sa mahal nga lawas ug lugo sa Ginoo mao nga Eucharistia. Nga gitangtang na usab. Nga gibremes na po sa mga pastor, ministro kansyano na dili na mukaon sa lawas ug lugo sa Ginoo. Unsa may kalawasan sa inyong mga sakop kung di na magpadayon sa maong Holy Eucharist sa pagsimba diya sa Eucharistia, pagkaon sa mahal nga lawas ug dugo sa Ginoo. Ningon ba si Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan 6:51 o 58? Ako ang buhing pan nga nanaog gikan sa langit. Ang mukaon sa akong unod o mainom sa akong dugo, tagaan ko siyang kabanhawan o kinabuhing dayon. Mga mga igsoon, Jesus transformed himself into bread and wine. O iyan ang gibuhat diya sa katapusan kanihapon. San Lucas 22:19-21. Ikaw si Jesus upan og niingon mo ni atong lawas kan-an ninyo kini. Og mikuha siya kupa na naibino, niyon siya mao kanyang dugo sa akong bagong pakigsaan alang sa kapasayloan sa inyong mga sala.
aron kamo mabanhaw o makadawat o kinabuhi kayo. Ang mukaon og mainom niini nagasangyaw sa akong kamatayon hangtod sa akong pagbalik. So that in the preaching of the Catholic Church, ginasangyaw na ang pagkatao, ang pagkamatay, ang pagkabanhaw ni Kristo. The three Paschal mysteries of our Lord Jesus Christ. O biya natakaroon sa Lenten season. Ano mga igsoon, ang atong paimano sa Kwaresma, ang edad nga 16 anyos, 17 paubos, way labot anang pagpuasa. Tawag 60 up, way labot ang mga seniors. Kaya kinahanglan naman tag protein sa lawas, kinahanglan tag karne, kinahanglan tag walay kubong nga pagkaon, kay kining senior na kinahanglan nga mapuno pa sa mga protina. Kanya kadto lang edad nga 18 kadto sa 59. Wa ko'y labot ang mga buntis o mga masakiton. Katong mga masakiton nga nanginahanglan og pagkaon, karne, kinahanglan pagkaonon aron mabaskog ang ilang lawas. Ang buntis ay labot na sa fasting kanay bata sa sulod. Nagakaon ko na sa gikaon sa inahan. Wala ang mga exemption sa fasting masakiton, buntis, senior citizen of below 17 years old. Mana mga igsoon. Tanawa po ninyo ang ato ang mga guidelines sa atong simbahan. Masing disipyata sa edad. You are free to make research. Especially Vatican.com. Di naalito ang atong mga pagtulunan na itungod sa Kwaresma o sa tagsa na ito kaparokya. Di naalito mga igsoon ang itawag na ito o mga pahimangno, mga gibuhaton panahon sa Kwaresma. Sa dili ko maundang sa akong tema,